Ang piyesa natin ngayon si Luffy ng One Piece. Sa totoo lang, halos hindi ko naman talaga kilala lahat ng mga anime karakter. Siguro nung kabataan ko lang, dyan lang ako nahilig manood ng mga anime, mga cartoons. Yun lang siguro yung mga pinapanood ko nung kabataan ko, yun lang talaga yung mga kilala ko. Hindi ko naman sinasabi na matanda na ako. Siguro simula nung nagtrabaho ako, nakapag-asawa ako, hanggang sa nagtattoo ako, hindi ko na nahiligan manood ng mga ganyang palabas. Siguro mas gusto ko pang panoorin yung mga dating mga movie na Tagalog, mga action, yun na lang. Bali, ngayon pag-usapan naman natin yung tungkol sa presyuhan ng mga tattoo. Ako kasi sa pagpipresyo ko ng tattoo, iba-ibang price po yung binibigay ko. Kasi iba-iba rin naman yung pinapagawa sa akin. Nakabase po kasi ako sa design at saka sa size ng tattoo na pinapagawa sa akin. So pagka medyo malaki, syempre asahan mo na medyo malaki rin yung price. Kung medyo madetalye, syempre medyo ganun din, mas mataas din yung price. O kaya kung maliit naman, meron kami mga minimum size o minimalist tattoo. Yun po yung medyo affordable naman na kayang-kaya talaga yung presyo. Pero syempre kung halimbawa, minimal size lang yung papagawa mo, tapos sobrang detalye naman, syempre iba po yung presyo nun. Hindi po mababa yung presyo nun kasi talagang mahirap po yung gawin. Unang-una, maliit siya, tapos detalyado. So, ang hirap. Hindi naman yung parang papel ka lang na magdodrawing ng ganong kaliit na design tapos sobrang detalye. Iba po kasi pag sa balat na. Yung sobrang liliit at ninipis na detalye, talagang napakahirap pong gawin nun sa balat. Kaya sana sa mga client namin at magiging client namin, sana maunawaan nyo po na iba-iba din po talaga yung presyo ng tattoo. Depende sa size, depende sa design, depende sa artist. Meron kasing artist, kung ako halimbawa per design at per size yung singil ko, meron namang artist na per oras ang binabayaran mo. Halimbawa, nagre-range siya ng 3,000, 4,000 o 5,000 per hour. Ganun yung singilan ng ibang artist. Magkaiba po kami. Ako po, kung per size at design ako, may artist naman po na per oras. Kung ilang oras aabutin ng session nyo, yun po yung kailangan yung bayaran sa kanya. Iba-iba po kami at syempre nire-respeto namin yung isa't isa kung paano kami magpresyo. Syempre para maiwasan din yung hindi pagkakaunawaan ng bawat artist. Kasi kagaya niyan minsan sa comment, madalas may magtatanong sa akin ng HM, kaya magkano yan, magkano yung ganyang design, magkano yung ganyang kalaki. Hindi naman kami pwede mag-drop ng presyo dun sa comment. Kaya ang sagot namin, PM na lang o message nyo na lang po ako para mapag-usapan natin yung design tsaka yung presyo nyo. Kasi dyan nagkakaroon ng problema sa ibang artist. Kapag nagbigay kasi ng presyo dun sa comment, magagalit yung ibang artist kasi magkakaiba kami ng presyo, magkakaiba kami ng singilan. Kagaya nga niyan, meron kaming per size and design, meron naman per oras. Siyempre, parang nasasagasaan mo rin yung ibang artist pagka nag-drop ka ng presyo dun sa comment. Kaya hanggat maaari talaga, iniiwasan namin magpresyo dun sa comment bilang respeto na rin sa bawat artist na nakakabasa ng mga comments. Tsaka kadalasan dyan sa comment section, kapag nagbigay ka ng presyo, dyan nangyayari madalas yung sulutan. Alam mo yung nagbigay ka ng presyo, halimbawa. Ngayon, makikita ng ibang artist, hindi ko naman sinasabing lahat, pero kadalasan may nangyayari na ganito. Nakita ng artist yung pinresyo mo, ngayon, i-recta message niya naman ngayon yung nagtatanong dun sa comment. Ngayon, kung ang presyo mo ay ganito, yung kanya naman, bababaan niya para sa kanya magpagawa. Siyempre, parang nakakabastos din. Kaya, yun yung mga dahilan. Kaya, iniwasan namin magpresyo sa comment section. Pero hindi rin naman lahat ng client mapatol sa ganun. Kaya, mas maganda talaga kung private na lang yung magiging usapan nyo ni client. At yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Nats Galarpe ng Marikina City. Mapagpalang araw.